Praise be to God. Praise be to God. Our message for this morning ay entitled po na Gabriel's Special Message to Mary. Ayan. Gabriel's Special Message to Mary. Sino po si Gabriel? Siya po ay angel ng Panginoon. Alam nyo, sa Bible, merong tatlong angel tayo na nababasa at maaaring nabasa nyo na kung kayo po ay familiar. No? Ito si Michael, the Archangel. Siya po ay isang mataas na anghel. No? Meaning mataas yung kanyang posisyon bilang anghel. The Archangel. No? Pinakamataas siguro siya. Michael, the Archangel. And then, pangalawa, si Gabriel. Ito nga. Si Gabriel ay isa ring anghel na nagdadala ng mensahe at di lamang siya kay Mary nagpakita, nag-deliver ng message, pati kay Zechariah na tatay ni John the Baptist, nag-deliver din siya ng message noong si John the Baptist ay ipaglilihi na. At siyempre, yung pangatlo na anghel na kilala natin at naririnig natin ay ang pangalan ay si Lucifer. Kilala niyo ba si Lucifer? Anghel po dati. Si Lucifer ay anghel na kasama nila Gabriel at nila Michael. Pero si Lucifer, ang sabi ng Bible, ay nagrebelde sa Diyos. Siya po yung hindi sumunod sa Diyos. Nainggit siya sa Diyos, nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, at nangarap siya, nag-desire siya, na siya rin ay sambahin. Kaya, siya po ay nagkudeta sa langit, at nanghikayat siya. At nahikayat niya yung 1/3 ng mga angels, sumama sa kanya, at dahil doon, sila po ay ibinagsak ng Diyos dito sa lupa. Pagdating dito sa lupa, ang angel na si Lucifer ay naging si Satan na. Naging Satan na siya. So these are the three angels na makita natin. Prominent names in the Bible na angels po. So this morning, ang focus natin kay Angel Gabriel. Sabihin niyo, Gabriel. Okay, si Angel Gabriel, siya yung nag-deliver ng special message kay Mary. No? Ang ating Bible text ay makita natin sa 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Anong sabi ng 2 Corinthians 9:15? Basahin natin sabay-sabay. Thanks be to God for His undescribable gift. Thanks be to God for His undescribable gift. Salamat sa Diyos sa Kanyang regalo sa atin na napaka-special, na mahirap i-describe, mahirap mahirap gamitan ng mga salita. Pero, ang regalo ng Diyos ay special. Amen po ba? Special. That it is undescribable, sabi dyan. Now, let's look at the next slide. Ano sabi sa next slide? Basahin natin sabay-sabay. The best gift we ever received this Christmas is our Lord Jesus Christ. He is the undescribable gift mentioned by Paul in 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Siya ang pinakadakilang regalo na matatanggap natin ngayong Pasko, mga nagdaang Pasko, at sa mga darating pang Pasko sa mundong ito. He is the indescribable gift. He is the best gift ever that we can receive in our life. Amen po ba? Lahat nga ng masaya sa gift ni Lord, pumalakpak. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, God, for the indescribable gift. Ayan. Next slide. Sabi po ganyan sa ating introduction. The important idea to remember here is that Jesus did not begin to exist, when Mary conceived. He is the eternal Word of God who took on human form. Mary gave a body
to the second person of the Godhead. Sino ay second person? Si Jesus. No? Siya ang God the Son. So let's be sure na to believe that Jesus pre-existed with God as the Word. Bago pa po paglihi ni Mary si Jesus, nag-e-exist na po si Jesus. Siya ay buhay. Siya po ay kasama sa second Godhead o person of Godhead na God the Father. So dito makikita natin na hindi lamang nung ipinanganak si Jesus, siya ay nabuhay. But instead, bago pa ipanganak ni Mary si Jesus, naroon na ang Panginoong Jesus. At yan ay makikita natin maging sa Lumang Tipan, sa Old Testament, may mga proofs na nag-exist na si Jesus. Pero, sa Old Testament, siya ay Diyos pa. No? Dinidescribe siya as theophany or Christology, yung kanyang pagiging Diyos na nagpapakita sa tao. Pero pagdating sa New Testament, nagkatawang tao siya. Siya ay bumaba dito sa lupa. At ang mensahe na yan ay dinala ni Angel Gabriel. Ang sabi na ating first point sa ating pag-aaral ngayon, God sent His angel Gabriel to a virgin named Mary who lived in Nazareth. Si Mary, di ba, alam natin, sabi nga ay siya pinakamapalad na babae sa balat ng lupa. Amen ba? Kaya nga, Blessed Mary. Blessed Mary siya. Mapalad siya sa lahat ng babae dahil siyang napili ng Diyos na magdala ng bugtong na anak na si Jesus. Na mag-conceive, maglihi, no? So, God sent His angel, Gabriel, para itong si Mary ay mabigyan ng special message. Titingnan natin sa Bible, Mary was a pure and holy young woman who loved God. Siya po ay isang pure and holy young woman. At nagmamahal siya sa Diyos. Bukod doon, sabi, she was bound by marriage contract to be the wife of a man named Joseph, a carpenter. Siya pala ay naka-arrange na ikasal kay Joseph na isa pong karpintero. So during their time, meron pong tinatawag na marriage arrangement, no? Yung bang bata pa, minsan nga kahit nasa tiyan pa lang, na-arrange na yung mapapangasawa. At si Mary was bound by a marriage contract. Ayan, yung marriage contract natin ay nangyayari lang after ng marriage. Pero dito, hindi pa sila kinakasal, may marriage contract. Kontrata kung sino ang mapapangasawa. At si Joseph nga po ang napili para kay Mary. At that time, Mary did not yet live with Joseph. So dahil po sila ay binata't dalaga pa, kaiwalay po sila, her future was settled by the contract. She could marry no one else but Joseph. No? Matindi po yung binding ng contract na yun. Na hindi talaga siya pwedeng mag-asawa ng iba. Nakasad doon, ang pwede lang niya mapangasawa ay si Joseph. No? Sa ating tradisyon, hindi masyado tayo sa arranged marriage. No? Pero sa mga Chinese, ano po yan? Alam nila yan. Naintindihan nila yan. Sa ibang lahi, ganun din, may mga arranged marriage, naintindihan po nila yan. Ganun ang nangyari kay Mary. She was arranged to be married to Joseph. So when the angel Gabriel appeared, natakot si Mary. Of course, lahat naman po ng nakalagay sa Bible na tao na nakakita ng anghel, ang first na impression is natakot. For example,
Dito sa service natin ngayon, biglang may lumitaw dyan sa gitna nyo, anghel. Ano kaya ang reaksyon ninyo? Matatakot din kayo kahit paano. No? So, natakot si Mary. Pero sabi ni Gabriel told Mary that she was very pleasing to the Lord and that she was a very special young woman. Sabi niya, huwag kang matakot, ikaw ay special sa harap ng Diyos. Ikaw ay pleasing sa Panginoon. At dahil doon, napahupa niya yung takot ni Mary. No, sabing ganon, siyempre, pag sinabihan ka, you are special to God, you will feel better. Amen ba? Mawawala yung takot mo. Mawawala yung nervyos mo. Pag alam mo, kasama mo ang Diyos. Pag alam mo na ang Diyos ay natutuwa sa iyo. Okay? Sinasabi po ng Bible that we are all special to God. Sabihin mo nga sa katabi, we are all special to God. Di lang si Mary ang special sa Diyos. Tayong lahat, nilikha ng Diyos to be special to Him. God has a place for each one of us in His heart that no one else can fill. Nilagay daw po, meron ang Diyos sa puso niya na lugar para sa bawat isa sa atin. At walang iba na pwedeng pumalit doon. And vice versa also, naglagay din ang Diyos sa puso natin na lugar na kung saan siya lang ang pwedeng makapuno noon sa atin. Sometimes we feel we are empty. No? Minsan ang tao nakakaramdam kulang. Kahit anong gawin niya sa buhay, kulang pa rin. Ayun pala, ang kailangan niya ay ang Diyos sa kanyang buhay. Only God can fulfill our emptiness. Amen? Only God, only Jesus fills our hearts. And that's what Mary felt. She's special to God. The same way, this morning, sabi mo sa iyong katabi, you are special to God. You are special to God. So, si Gabriel, next slide, sabi, Gabriel gave Mary a special message. Ang sabi ni Gabriel, magkakaroon ka ng baby. Special message. Ano? Dalaga po ito, ha? Sino mga dalaga dito? Taas ang kamay. Amen? Ano mararamdaman niyo kung biglang sinabihan kayo na, magkaka-baby ka na? Matutuwa ba kayo? Mga dalaga? Hindi. Hindi, siyempre. Sabi mo ba? Bakit mangyayari yun? Paano mangyayari yun? No? Wala akong lalo na wala kayong boyfriend. Aba, talagang magugulat siguro kayo. Mandiyan ninyo, magkaka-baby ka, wala kang boyfriend. Si Mary pwedeng i-consider na boyfriend na niya kasi naka-arrange na sila to be married, but not yet officially. Kaya sabi niya, ni Gabriel, you will have a baby and the baby will be called the Son of God. Ayun, maganda. Pambawi. No? Magkakaroon ka ng anak, pero yung anak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Wow. Siguro, ang sarap pakinggan nun. Ikaw yung magdadala sa iyong sinapupunan ng anak ng Diyos. Sino po ang gusto ng ganoon? Di ba? Sarap, di ba? Yung nga lang magdalang tao ka na galing sa iyong minamahal ay masarap ng pakiramdam. How much more kung galing pa sa Diyos yung iyong dadalhing sanggol. So si Mary, I can imagine how she felt, no? Na sinabi ni Angel Gabriel, you would have a baby and the baby will be the Son of God. He told Mary that this child will be a king and who would rule over God's people forever. Di lang niya sinabing magiging anak, ang anak ng Diyos, ang kanyang magiging anak, kundi magiging hari. Balang araw ang iyong anak. At siya'y maghahari magpakailanman. Forever. Siguro yung ganong balita ay sobrang overwhelming para kay Mary. Amen po ba? Kung kayo nasa
lugar ni Mary, ma-overwhelm kayo. Imagine niyo, magkakaanak ka, anak ng Diyos. And then, hindi lang siya ordinary child, but he will become king who will rule forever. Kaya, I think, sabi ng ganon, Mary did not understand how she could have a baby because no one had planted a seed in her. So, agad pumasok sa isip ni Mary yung logic. Ayan. Common sense. Andiyo ba kayo? Sabi mo sa iyong katabi, common sense. Importante ba ang common sense? Amen. Alam niyo, minsan may mga tao, may isip, pero walang common sense. Mahirap makipag-usap sa taong walang common sense. Amen ba? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, kailangan natin ang common sense. Amen? Common sense tayo. So, naisip agad ni Mary, paano mangyayari yun? Wala akong asawa. Paano ako magbubuntis? Of course, ang logic at ang kanyang takbo ng isip, all children are born after a man's seed enters a woman. And that is true in the natural. Amen po ba? Magdadalang tao lang ang isang babae kapag siya po ay may asawa at sila ay nagsiping. Sabi ni Mary, paano mangyari yun? So doon po siguro medyo nalito at naguluhan si Mary. No? Sabi, since Adam sins, the seed of all men was cursed by sin and death. So tanda natin, lahat po ng tao ay na-curse o nasumpa mula nang nagkasala si Adan. Amen po ba? Ano sabi ng Romans? For all have sinned and fall short of the glory of God. Kung unawain natin yung verse na yon, for all have sinned, hindi po yun dahil nung pinanganak tayo, gumawa tayo ng kasalanan. Ang interpretasyon po noon, hindi pa tayo lumalabas sa mundong ito, binhi pa lang tayo, nasa tiyan pa lang tayo ng ating nanay, makasalanan na tayo. Tindi, di ba? Hindi ka pa lumalabas sa mundong ito, sinner ka na. Sinner na tayo. For all have sinned and fall short of the glory because of Adam's sin. Kasalanan ni Adam. Namana natin yung kasalanan, yung kalikasan na yun. So, the angel told Mary that her baby's father would not be a man, but God Himself. Sabi niyo, God Himself. God Himself would plant His word in her. Hindi galing sa tao ang binhi na iyong ipaglilihi. Sabi ni Angel Gabriel, kundi ito ay galing sa Diyos mismo. Galing sa Diyos at ito ay ang salita niya na itatanim sa iyong bahay bata. The word was planted on her womb. She conceived not by the seed of man, but by the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya sabi, Mary's baby would be born without the curse of sin or death because he was the Son of God. So yun po ang kaibahan ni Jesus sa atin. Siya ay pinaglihi sa banal na Espiritu. Ang kanyang binhi ay galing sa Diyos. Siya ay salita ng Diyos na itinanim kay Mary. At dahil doon, wala po siyang sin or death sa kanyang katawan. Amen po ba? And because of that, he was born sinless. Walang kasalanan. Just as the angel said, Mary became an expectant mother. Pagkasabi po ni Gabriel ng message na yon, natupad agad, si Mary ay nagdalang tao kagad. The baby inside her was the Word of God. Sabi niyo, the Word of God.
Imagine niyo, ang verbo, ang salita, mismo ang itinanim sa kanyang sinapupunan. Ang salita, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Diyos mismo ang itinanim sa kanyang sinapupunan. Before Jesus came to earth, tandaan natin as a baby, He was called the Word of God. Ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. The Word of God is the person, Jesus. Sabi niyo, the Word of God is the person, Jesus. Ang salita ng Diyos ay si Jesus. No, ang verbo ay si Jesus. He lived forever with God long before He came to earth. Matagal nang buhay ang salita. Kasama siya ng Diyos, siya ay Diyos. Sabi nga ng John 1:1. So meaning, wala pa lahat. Andito na si Jesus. He's already here, no? He lived forever with God long before He came to earth. Then let's look at Joseph. Sabi, si Joseph was hurt. Nasaktan si Joseph. Why? Because nabalitaan niya si Mary ay nagdadalang tao. At naisip niya, baka mamaya merong ibang lalaki o merong ibang boyfriend itong si Mary. Siyempre, natural yun sa tao. Amen. Andiyan ba kayo? Yun ang inisip niya. Kaya nasaktan po siya. Because he was kind and just, si Joseph po ay mabait din at matuwid na lalaki ng Diyos. Kasi sa kanilang panahon po, pag ganon, yung babae ay nagbuntis, sa hindi niya dapat mapangasawa, may parusa po yun. Dinadala po yun sa plaza. At pinoproklama sa lahat na ang babaeng ito ay nagkasala, siya ay nag-commit ng kasalanan, and then babaanin po siya, i-judge siya ng mga elders o yung mga religious leaders at babatuhin po siya hanggang sa siya ay mamatay. Stone to death ang parusa po noon. So dahil si Joseph, naisip niya, mangyayari ito kay Mary. Mamamatay si Mary, babatuhin siya. So para hindi mangyari yon kay Mary, sabi ganoon, Joseph decided to divorce Mary secretly so she would not be shamed or possibly stoned. Para hindi po mangyari kay Mary yung parusa na dapat iparusa sa kanya, nakipaghiwalay na siya. I-divorce na niya. Andiyan ba kayo? So, meron siyang love and care kay Mary na ayaw niyang mapahamak si Mary. No? At dahil doon, sabi, once again, the angel Gabriel was sent from God to Joseph and warned him not to divorce Mary. Ayan. So, kasi buo na yung isip ni Joseph. Ililigtas niya si Mary sa kahihiyan, sa kapamakan, sa pamagitan ng pag-atras niya, pag-divorce niya. Ang ginawa ng Diyos, pinadala si Gabriel kay Joseph. At sinabi, huwag mong hiwalayan si Mary. Huwag mong i-divorce si Mary. At dahil doon, the rest is history, alam natin na pinagpatuloy ni Joseph na pakasalan si Mary. Sabi, after hearing the angel's explanation, Joseph married Mary because he knew the baby was the Son of God. So, happy ending pa rin sila. Kinasal pa rin sila. Amen po ba? Alam niyo yung pagsunod ang makikita natin dito na ginawa ni Joseph and Mary sa Diyos. Pagsunod sa Diyos. Na kahit si Mary, hindi niya naintindihan yung nangyayari sa buhay niya. Pero sumunod pa rin siya.
sa Diyos sa pamagitan ng mensahe ni Gabriel. Sino po sa inyo minsan nakakaramdam? Hindi nyo naintindihan minsan nangyayari sa buhay nyo. Meron ba gano'n? Amen? Kasi hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin, naintindihan natin. May mga pagkakataon, nagtatanong tayo, bakit nangyayari ito sa akin? Bakit nangyayari ito sa akin? Di ba? Minsan nga, mas matindi. Pag may mahal tayo sa buhay, kinuha. Ang sabihin natin, bakit siya pa? Sana yung iba na lang. Lalo pa kung mabait yung mahal natin sa buhay, kinuha. Sabihin natin, bakit itong mahal pa natin sa buhay? Ang dami naman diyang kriminal. Ang dami naman diyang patapon ng buhay. Bakit kung sino yung mahal natin, siya yung kinukuha sa atin? Amen ba kayo ron? At sabi ka, ngayong Kapaskuhan, hindi naman lahat ng tao masaya pag Pasko. Amen ba? Hello? Kagaya kayo, mukha kayo malungkot ngayong Pasko. Di ho. Gusto natin sana lahat ng tao sa Pasko ay masaya. Pero alam nyo, ang sitwasyon ng bawat isa ay iba-iba. May mga, alam mo, pag sumasapit ang Pasko, may mga tao na ayaw nila ng Pasko. May kilala ba kayong gano'n? Ayaw ng Pasko. Minsan pag nakakarinig ako ng gano'n, na sabi, ayaw ko ng Pasko. Gusto ko matapos na, lumipas na ang Pasko. Wow. Siyempre, depende yan sa sitwasyon, kaya nasasabi. Yung iba, ayaw ng Pasko kasi pagka magpapasko, naaalala nila yung kanilang mga malulungkot o kaya mapapait o kaya pangit na karanasan sa buhay. Amen po ba? Halimbawa, kung kayo may asawa, yung asawa nyo ay pasakit sa inyo. Yung asawa nyo ay inaaway kayo. Tuwing Pasko, imbis na masaya, bugbugan na nangyayari. Kaya ayaw nyo na ng Pasko kasi binubugbog pala kayo tuwing Pasko. Hello? Hindi nga naman masayang karanasan nyo, di ba? O kaya pag Pasko nakikita nyo na naghihiwalay, pag Pasko, hindi magkasama pag Pasko. Yan yung mga mapapait na karanasan. Kaya minsan ayaw sa Pasko. Minsan pag Pasko, naalala, sumakabilang bahay, ang asawa, iniwan ang pamilya. Yan yung mga mapapait na karanasan. Amen? Kaya yung iba gusto fast forward agad. Huwag na magpasko. January na agad. Kaya magugulat ka, minsan may ganong isip ang tao. Umiiwas kasi sa kalungkutan. Umiiwas sa, alam mo yun, masaya yung iba tapos sila malungkot. Parang hindi okay. Minsan naman, malungkot din para sa mga may mahal sa buhay sa ibang bansa. Andiyan ba kayo? Yan naman, positive. Walang problema, walang away, walang gulo. Kaya lang, malungkot kasi nasa ibang bansa yung mahal mo sa buhay. OFW. Mabuti na lang, sikat umuwi. Amen. Masaya sila Risa ngayon, di ba? Family. But pag mahiwalay ka sa family mo, at sanay ka, lumaki ka na every Christmas magkakasama kayo, yun ang malungkot. But again, it depends on the situation. But I believe na kahit anong lungkot meron tayo o anong lungkot ang buhay natin, I believe God can give us peace, joy, at love ngayong Paskong ito. Kasi siya yung dakilang regalo sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng comfort pag nalulungkot tayo. Siya yung nagbibigay sa atin ng joy kapag down tayo. Pag ayaw natin ng harapin ang katotohanan. Jesus is the truth. Amen? Palapakan naman natin si Lord. Jesus is our hope this Christmas. Jesus is our hope. Kaya mga kapatid, kung kayo man ay nasa ganong sitwasyon, kayo man ay nasa ganong kalagayan, huwag kayong malungkot, mahal kayo ni Jesus, special kayo sa Panginoon,
at merong plano ang Diyos sa inyong buhay. Amen. Hallelujah. God is good. God is good. So pagpatuloy natin, nung pong pinangako o nung sinabihan ni Gabriel si Mary, siya nga po ay nagbuntis, at pagkatapos si Joseph and Mary kinasal, at sila'y magkakaroon ng anak. Sa panahong yon, sabi, the Emperor of the Roman Empire, si Caesar Augustus, nag-decree po siya na lahat ng tao na nasasakupan niya ay kinakailangan magbayad ng buwis. Si Joseph at Mary po, dahil doon sa utos na yon, ay kinakailangan pumunta sa Bethlehem. No? Sila po ay taga Nazareth. Nakatira sila sa Nazareth, pero kinakailangan silang bumalik sa Bethlehem para magpa-register, magpatala. At dahil po si Mary and Joseph ay mga descendants po ni David o ni King David, the king whose descendants were to rule over Israel forever, sila ay babalik doon sa bayan ni David sa Bethlehem. So nung sila ay naroon na sa Bethlehem, sila po ay napilitan na mag-stay sa stable o doon sa tinatawag natin manger. Sapagkat sa dami ng tao na nagpapa-register nung panahong yon, puno na po ang lahat ng inn o yung tinatawag natin na room for rent o yung mga bahay paupahan. Puno na. Wala na silang mapaglagyan para kay Mary and Joseph. So sila po ay napilitan mag-stay overnight doon sa stable. At habang nandun sila, yun na pala ang oras na itinakda ng Diyos para ipanganak ang Mesias. Mary gave birth to the baby habang nasa stable po sila. Nung pinanganak si Jesus, binalot po siya ni Maria ng swaddling clothes, no? Or bandages of cloth. Binalot siya. Siguro sa atin, katumbas ng lampin, o kaya ng paper towel. Ayan, kung medyo moderno tayo, paper towel. Imagine niyo, baby, babalutan mo ng paper towel. Ano itsura niya? Mukha siyang mommy. Ayan. Amen. Ganoon na naging balot kay Jesus, no? Next, sabi, the baby was placed in a manger. Pagkabalot sa kanya, pagkalinis sa kanya, kasama niya yung mga hayop kumakain doon kasi manger nga. So sabing ganoon, dinescribe what a lowly entrance into the earth for the Creator of all the universe. Napaka-humble na kapanganakan, di po ba? Kasama yung mga hayop. Kasama yung mga, animals, no? But, of course, merong tinuturo ang Diyos sa atin doon, yung humility, pagpapakumbaba. Na mahalaga sa tao yung pagpapakumbaba. Amen? Na kahit anong marating natin sa mundong ito, kahit nasaan tayo makarating, literally, na places, sa status ng buhay, kung tayo ay tumaas man, tayo ay maging successful, napakahalaga ang pagiging mapagpakumbaba. Amen po ba? Pakahalaga yung lagi tayong nakatapak sa lupa. Hindi tayo nakakalimot kung saan tayo nanggaling. Hindi tayo nakakalimot kung sino mga tumulong sa atin. Nagbibigay tayo ng utang na loob sa kanila. Amen po ba? Kasi mahirap sa tao yung umasenso, tapos nakalimot, naging mayabang, naging palalo. No? Imbis na matutuwa yung tao sa'yo, hindi na. Kasi ma-pride ka na, mapagmataas ka na. Hello? Mas matutuwa ang Diyos at ang tao kung tayo ay mananatili na mapagpakumbaba. Kagaya ni Jesus. Amen po ba? Amen. Palapakan naman natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So siya na lumikha ng sanlibutan, ipinanganak sa isang munting sabsaban. Pinangalanan ang baby na Jesus, which means Savior. Sabihin niyo, Savior.
Si Jesus is the Savior. Yung kanyang pangalan ay nangangahulugan Savior at tinawag din siyang Emmanuel. Sabihin niyo, Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. God with us. By the way, batiin natin si Emmanuel ng happy birthday. Ayan. Happy birthday. Tama-tama talaga yung birthday ni Emmanuel. God with us. December 24. Okay. In continuing, in the nearby field, sabi po, shepherds were surprised by a group of angels. Mayroong anghel na lumitaw sa mga pastol. No? Nakita nila ang group of angels. Ito ay hindi lang isang anghel, kundi group of angels. And as they were keeping their sheep, shepherds were startled by the sudden appearance of many angels. Again, pag nakakita ka talaga ng anghel, isang anghel nga, medyo maapektuhan ka na. Ito ay maraming anghel, group of angels, nag-appear sa mga pastol na nagbabantay ng mga tupa. Pag-appear ng mga angels, they were singing and praising God and announcing the birth of Christ. Ano yung kanta natin kanina? Ano yung line-up ni, Joy to the world, ano pa? Oh, holy night. Oh, holy night. The stars are brightly shining. Anong kasunod doon? Katayin na nga natin. Ayun. Of our dear Savior's birth. Ayan, no? Talagang tahimik na gabi. Lumitaw ang between the star of Bethlehem, and then the angels appeared. They announced na pinanganak ngayon sa bayan ng ni David ang inyong tagapagligtas. No? So, umaawit yung mga anghel. Ano ba yung kanta ng mga angels? O come, all ye faithful. O kaya, joy to the world. Di ba? They were rejoicing because Jesus was born. They were rejoicing because God became flesh and dwelt among us. Kaya tayo ay merong pag-aawit, pagpupuri, pagsamba ay dahil kay Jesus. Dahil sa Panginoon. Amen po ba? Our praise, tanda natin, our praise is important to God. Mahalaga ang ating papuri at pagsamba sa Diyos. At dahil doon, the angels told the shepherds where to find the baby. Sabi nila, pinanganak sa isang sapsaba ng inyong tagapagligtas na si Jesus. At sila lahat ay pumunta po roon. The shepherds found Mary, Joseph, and the baby Jesus in the stable, and they worship Him. Sabi niyo, worship Him. Ayan, no? Nakita kasi ng mga pastol kung gaano sumasamba ang mga anghel sa panganakan ni Jesus. So sila rin, pagdating doon, sumamba rin sila kay Jesus. They worship Jesus. The Word of God laid aside all His God-like powers and came to earth in the body of a little baby. He was still God, but He had become a human being. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ang tawag po natin yan ay incarnation. Sabi niya, incarnation. Ayan, nagkatawang tao ang Diyos. Namuhay kasama natin. Pansinin po natin, no, ang unang ginawa ng mga anghel, ng mga pastol ay nag-worship kay Jesus sa kanyang kapanganakan. They worship Jesus. No? Now, not only them, but sabi ganon, there were wise men from the east who came to Israel to worship Jesus. So yung mga shepherds we can identify with them kasi ordinaryo lang po sila mga tao. Sila po yung mga pastol na nagre-represent ng mga ordinaryong tao. Now, here are the wise men.
Eto naman yung mga matataas na tao. Ito naman yung sabi nga ng iba, 3 kings, no? Ayon sa tradisyon natin. 3 hari. O ano bang katumbas ng hari? Presidente, prime minister, governor, senator, congressman. Diba? Kapantay ba natin sila? Hello? Hindi, di ba? Mas mataas sila sa atin. Kaya nga, ganun na lang ang pagbibigay-pugay natin sa kanila. Kapag dumating sila, talagang pinapalakpakan sila at hinahangaan sila. No? Ito ang kategory ng wise men, matataas na tao, mayayamang tao. There were wise men from the east who came to Israel to worship Jesus. Tandaan natin, galing po sila dito sa silangan. Tayo ay located sa far east. So more or less, mas malapit sa atin ang pinanggalingan nitong mga wise men kesa doon sa Israel. So in order for them to reach Jesus sa gabing yon, palagay ko, buwan pa ang nakalipas, nagsimula na sila mag-travel. Kasi ang means of travel po nila ay camel. Andiyan ba kayo? Alam niyo ba kung gaano kabilis ang camel maglakad? Mas mabilis pa ho tayo maglakad sa kanya. Amen. Lalo pa, may mga kargada sila ng mga gifts at kung ano-ano pa. So, they have to travel far. And also, they have to travel yung long distance. Pero sabing ganon, these wise men, they had seen his star and knew that he had been born. Sa kanilang pag-travel, ang guide po nila ay ang Star of David, the Star of Bethlehem. Now, they were wise men, or these wise men were called Magi. Sabi niyo, Magi. They followed the signs of heavens. So parang sa ating modern language, sila ay mga astronomers. Astronomers, hindi astrologers. Iba kasi yung astrologers sa astronomers. Sinabi pong astronomers, they study the signs sa heaven. Ayun, yung astrologers naman, yun yung mga gumagawa, nag-aaral ng zodiac signs. Pag zodiac sign, sino yung mga may zodiac sign dyan? Taas sa kamay. Wala kayong zodiac sign? O baka hindi nyo lang alam kung ano zodiac sign. Anyway, meron iba kasing tao na naniniwala masyado sa zodiac sign. To the point, na paggising nila, babasahin agad nila kung ano sinasabi ng zodiac sign nila. At doon sila magdedepende ng kanilang buhay sa kung ano yung sinabi ng zodiac sign. To the point na yung kanilang trust and faith, nandun na sa zodiac sign. Nandun na sa stars. Wala na sa Panginoong Jesus. Andiyan ba kayo, mga kapatid? The purpose of the Star of David was to lead the wise men to the Savior. And I believe kahit ng stars, moon, sun, planets, etc., dyan sa celestial being, ay create ni Lord to point us to our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Lahat yan ay ginawa ng Diyos para ituro ang ating Panginoong Jesus. So, sabing ganon, they were members of a certain sect that believe in the star gospel. Sabi nyo, star gospel. Ayun, yun ang kanilang paniniwala. Nalilitaw ang isang star na magdadala sa kanila sa tagapagligtas at yun ay tinawag ng star gospel. The signs of the zodiac were originally meant, pakinggan po nyo, to proclaim the story of redemption and not to lead men into astrology. Nasa Psalms 19 yan, verse 1. Psalms 19, verse 1. So originally, yun daw palang zodiac signs ay to proclaim the story of redemption. Kasi, ano-ano ba ang mga zodiac sign? Mga, Pisces.
Ano ang symbol ng Pisces? Fish. Ano ang relation niyan kay Jesus? Ba sinabi ni Jesus, "Follow me and I will make you fishers of men." Pisces yan. Di ba? So, may mga ano yan kahulugan yung bawat zodiac sign. I think someday pwede nating i-discuss yan. But again, yung original plan niya or meaning is to proclaim the redemption and lead men, not to lead men into astrology. So ito po ay hindi astrologers, hindi sila astrologers, but astronomers. They could have possibly had access to the writings of Daniel since they came from the area in which he lived. So malapit pala kay Daniel sa Babylon, yung kanilang pinanggalingan. Kasi si Daniel, he prophesied exactly when the Messiah would be killed. Si Prophet Daniel pala, nag-prophesy po kung kailan mamamatay si Jesus. And the Holy Spirit used this man to bless the baby Jesus and his family. Ginamit sila po ng Diyos para pagpalain si Jesus at si Mary and Joseph. Ayan. Teka po. Now, in continuing, so because they know the prophecy from Daniel, sumunod po sila doon. So nung nag-travel na sila, they passed to King Herod. The wise men went to King Herod. Punta sila kay Haring Herodes. Sabi, they went to Herod with the news that the king of the Jews had been born somewhere in Israel. Tandaan po natin, si Herodes ay isang evil king. Isa po siyang masamang hari. Gano'n siya kasama? Sabi po, sa kanyang kasamaan, pinapatay niya ang kanyang nanay, pinapatay niya ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kamag-anak, at lahat ng mga sa isip niya ay pwedeng magtangka, umagaw sa kanyang trono. Very insecure po itong si Herodes to the point na pati yung mga bata, after na marinig niya ito sa wise men, lahat ng bata, baby, pinanganak, 2 years and below, pinapatay niya lahat yun. Ganong kasama si Haring Herodes. Andiyan ba kayo? Meron daw pong kasabihan ng araw na it's better to be Herod's pig than to be Herod's family. Ulitin ko, it is better to be Herod's pigs than to be Herod's family. Ganun po katindi na sabi ng mga tao noong araw, mas mabuti pa maging alagang baboy na lang tayo ni Herodes kaysa maging miyembro tayo ng kanyang pamilya. Bakit? Kung alaga kang baboy, hindi kayo papapatay ni Herodes. Pero kung ikaw ay kapatid, asawa, nanay, by the way, yung asawa niya, pinapatay din po niya. Lahat ng sa isip niya ay pwedeng umagaw sa kanyang korona, trono, pinapatay niya lahat yun. Ganun po siya kasama. Andiyan ba kayo? So, sabi, Herod was surprised and asked the wise men to find the baby for him. So, mabalita niya ba, may ipapanganak na hari? Hari siya. Ano ibig sabihin niyan? Hari siya, may ipapanganak na isa pang hari, at doon lang sila sa isang lugar, ibig sabihin niyan, aagawin yung kanyang pwesto. Alam niyo yung mga kagaya ni Herodes, ano ito ano ba tawag doon? Position lover, ano pa tawag doon? Yung masyadong kapituko sa kanyang posisyon. To the point na walang ibang pwedeng papalit sa kanya. Kaya lahat pinapapatay niya.
Tinanong niya yung mga wise men, saan pinanganak? Sabihin mo sa amin, sabi niya. Pag nakarating na kayo ron, pagbalik nyo, sabihin nyo sa akin kung saan. Hindi rin siya matalino, no? Walang common sense. Sabi niya, walang common sense. Bakit? Kung matalino po siya, dapat sumama na siya. Alam niyang pupunta yung tatlo kay Jesus. Kung talagang ganun siya ka-wise, bagay, tatlo lang pala yung wise men. Hindi pala siya kasali doon. Sabi niya, pagbalik nyo, tsaka nyo sabihin kung saan nandoon yung baby. Ay, yung mga wise men, syempre, oo sila. Pero nung nakita nila si Jesus, pagkatapos nun, binalaan sila ng anghel. Huwag na kayong babalik kay Herodes. Amen ba? Hello? Common sense. Wala si Herodes. Kaya, hinintay niya ng hinintay yung tatlong wise men, hindi na bumalik. Muwi na. Dumiretso na sa kanilang mga pinagmulan. Ayan. Naligtas si Jesus. Kaya lang, kapalit nun, dami-daming mga bata ang nadamay sa galit ni Herodes. So the wise men followed the star to the house of Mary and Joseph in Nazareth. Their arrival in Israel was about 2 years after baby Jesus was born. So si Dr. Luke, ayan, no? Na sumulat sa Luke chapter 2 verse 39, dinescribe po niya na halos 2 taon na ang nakalipas mula nang pinanganak si Jesus. But when the wise men found Jesus, they fell down and worship Him. Ganon din ang ginawa nila. Pagkakita nila kay Jesus, sila ay nagpatira pa at sila ay sumamba. Almost 2 years old. Ilang taon na si Josiah ngayon? Lau. Magtuto. Imagine niyo si Jesus, ganyang edad, ganyang kalaki, nung dinalaw siya ng mga pantas. No? Medyo naglalakad-lakad na siguro si Jesus. Tumatakbo na. Naglalaro na. Di ba? And yet, pagdating ng wise men, they worship Jesus. Sinamba nila si Jesus. At sabi ron, they gave Him gifts of gold and valuable spices. So sila po yung nagdala ng regalo kay Jesus. Hallelujah. God warned them in a dream not to go back to Herod, but to return home by another route. So yun na. Pinaiba na po sila ng daan ng Diyos para sila ay bumalik. What can we learn? We can learn a lesson from the wise men. Ano pong lesson yan? These men were wise because, number 1, they sought God. Sabi niyo, they sought God. Naging matalino po sila sapagkat unang-una sa lahat, hinanap nila ang Diyos. So, para tayo maging matalino, anong sabi ng Bible? Seek God first. We can seek God through hearing His Word. Ating makikilala ang Diyos, malalaman ang Diyos sa pamagitan ng pakikinig ng Kanyang salita. Gaya ng ginagawa natin ngayon. Malalaman natin, makilala natin kung sino siya habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba kayo ron? We should let Him speak to us as we pray. So una, sa salita niya, nangungusap siya. Kapag taman tayo nananalangin, nakikinig tayo sa Kanya. Hayaan natin mangusap ang Panginoon sa atin. God's wisdom is available to us by His Word and by His Holy Spirit. So these wise men became wise because, number 2, they worship Jesus. Una, hinanap nila si Jesus. Pangalawa, winorship nila si Jesus. So kapag nag-worship tayo kay Jesus, magiging wise men and women po tayo. Amen po ba? As we worship the Lord, God will continue to pour out His wisdom upon us. God will continue to give us His wisdom and blessings. Sabi, worship is not only reverence, it is also praise.
Sabi niyo, praise. No? Kaya meron na tayong term na praise and worship. Praise and worship. Kasi praise or worship is not only reverence, but it is also praise. Praising God, sabi po, releases wisdom into our hearts. Kaya pag nag-worship tayo, kakaroon po tayo ng wisdom. Binibigay ng Panginoon. Pangatlo, the wise men were wise because they gave to the Lord. Sabi niyo, they gave. Ayan. Number 1, they sought the Lord. Number 2, they worshiped the Lord. And number 3, they gave to the Lord. If you wish to prosper, sabi pong ganon, in life, you must learn to be a giver. Kung gusto natin tayo ay umunlad, umasenso, mapagpala, at tayo ay umangat sa buhay, kailangan po nating maging mapagbigay. We must be a giver. Amen po ba kayo ron? When we are generous with God's work, sabi, He will be generous to us with ideas as to how to be successful. Uulitin ko po yan. When we are generous with God's work, kung tayo po ay nagsusuporta sa gawain ng Panginoon, kung tayo po ay open sa giving, sa gawain ng Diyos, mas lalong generous po ang Panginoon sa atin. Nabibigyan niya tayo ng mga ideya, ng wisdom, ng karunungan, kung paano tayo magiging successful sa buhay na ito. Because wisdom comes from God. Amen ba? Amen? Ano pong sabi ng Bible? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya if we worship the Lord, if we seek the Lord, and if we give to the Lord, we will become more wiser. Palakpakan po natin ang prayer. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay umuko at tayo pumikit sa Panginoon. Lord, we thank you, God, sa salita mo na nagpapaalala sa amin ng unang Pasko. Kung paano ikaw, O Diyos, na may likha sa buong sanlibutan, ay sinilang dito sa mundong ito. Ikaw, O Diyos, ay nagpakita sa amin ng pagpapakumbaba. Ikaw, O Diyos, ay nagpakita sa amin ng humility and love. Dinemonstrate mo po ang iyong love sa amin na nung kami mga makasalanan pa, you were born in a manger and you died on the cross of Calvary, saving us, and you resurrected on the third day and seated at the right hand of God. Now you are coming back again to return as the ruler and king of all the earth. We thank you, God, dahil niligtas mo kami. Minahal mo kami sa kabila na kung sino man kami, O Diyos. Sa umagang ito, I pray na ipuin mo ang bawat isa. Ikaw, O Diyos, ang mangusap sa bawat isa. Magpahayag ng iyong plano, ng iyong pagkilos sa aming mga buhay. Ipuin mo ang aming mga puso. Ipuin mo ang aming mga pangailangan, O Diyos. Tugunin mo ang aming mga panalangin. At ikaw nga po, Panginoon, ang maging sentro ng aming Kapaskuhang ito. Nawa, di lamang kami maging abala sa mga paghahanda, sa pagtitipon, sa pagsasaya, o sa pagdidiwang, kundi una sa lahat, we will seek you first and your kingdom. Pangalawa, we will worship you first in our lives. At pangatlo, Lord, we will be giver, a generous giver sa iyo at sa iyong gawain. Bless your people. And the message this morning, I pray, in the name of Jesus Christ, our Lord. Everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin. Merry Christmas, everyone, and God bless us all.